Yo, guess who's back? Back again. Yes, our host is back. Solo Tripling is back with a brand new challenge. And this time, mas malaki guys. This is turning 1 centavo, isang sentimo, may isang abinting into 1M. In the thrift store guys, sa ukay-ukay. So samahan nyo ako kung paano ba natin gawin tong 1 bilyon na shit! 1 year ago nang simula ng 35 years old na si Reherson Tamboan o mas kilala bilang Akong ang challenge ng 1 centimo to 1 million challenge. Bakit 1 centimo? Dahil sinumula niya ang challenge na walang puhunan, tanging cellphone at pagpo-post sa social media ng mga ukay-ukay na kanyang pinicturan ang kanyang binibenta. At nang kumita sa unang t-shirt na kanyang nabenta, dito siya bumili ng mga ukay-ukay. At sa loob nga ng isang taon, ang kanyang 1 centimo ay naging 25,534, 59,254, 154,649, 220,485. Pinaka-pera natin for this episode ay 300k. Guys, eksaktong 300k. Sheesh! Talaga namang madami ang napabilib sa determinasyon ni Akong na mapagtagumpayan ang kanyang 1 million pesos challenge. Kaya naman this morning, dito sa Kada Umaga, tayo na makipagkwentuhan at makibalita sa 1 centimo to 1 million pesos challenge ni Akong. Mga Kada, kasama na po natin this morning si Reherson Tamboan o Akong sa mga friends niya. Hi, Akong. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Welcome to Kada Umaga. Naku, marami naman talagang tututok dito sa storya mo. Kasi biro mo, nagsimula ka sa 1 centavo. Ngayon, daang-daang libo na ang kinikita mo. Tell us first kung bakit 1 centavo to 1 million ukay challenge ang tawag mo dito sa ginagawa mo. Sige po. Meron kasi ako nakita online sa YouTube lang din po, ma'am. Tapos ginaya ko po yun. Tapos, kasi andun naman ako sa ukay business Tapos nagbablog rin po ako. Tapos, ginaya ko na yun. So, nag-umpisa ako sa 1 sentimo, nag-ukay ako. Tapos, hanggang dun na, lumago nang lumago. Hanggang ngayon, meron na tayong 300,000 na naipon. Okay. Alam ko na kahit naman bumili ka ng damit sa ukay-ukay, wala ka mabibili ng 1 centavo lamang. Apo, ma'am. So, paano naging 1 centavo lamang? Yun nga. Yun nga, yung 1 centavo kasi, yun lang yung dala ko, ma'am, nung nag-ukay. Pero hindi ko talaga ginamit yun. Parang, yun meron lang, pa palang 1 centavo coin ngayon? Meron, ma'am, talaga meron. Ninanap ko talaga. Ito ba yung plastic? Hindi. Yung parang tanso rin po ng maliit, sobrang liit. Naghanap po nga akong hirap maghanap meron pa palang ganun? Tinatanggap pa bayad sa mga ano? Hindi na po. Parang tinatago na lang Okay, so parang symbolic lang to. Oo. Tapos ang nangyari kasi nun, ma'am, so yun yung dala ko. Ang nangyari talaga kung paano ko nabenta yun, meron ako nakitang damit. So naghanap muna ako ng confident ako na kaya kong ibili online. Ibenta online. So yun yung dala ko. Tapos pumunta ako meron kang nakuhang damit? Ma'am, meron akong nakita. Naghanap ako ng pwede kong ibenta online. Sa na alam ukay-ukay? Opo, na ukay-ukay. Na alam ko na confident ako na kaya kong ibenta online yan agad-agad. Okay. So, ang ginawa ko, naghanap ako dun sa ukayan. Ito lang, papakita ko yung 1 centavo lang yung pera ko. Tapos nung nakita ko, may nakita kong damit. Uy, ito, parang anong maraming... item of clothing ito? Isang t-shirt po yun, ma'am. Isang movie t-shirt. Medyo early 2000s na movie siya. Tapos nung nakita ko... Imported na movie? Opo. Okay. English movie siya. Okay. Tapos, uy, ito. So, nung nakita ko yun, uy, ayun, sabi ko... Confident ka mabibenta mo? Confident ako kasi marami... So, binayad mo ba yung actuality, hindi, yung 1 centavo? Ang nangyari kasi, ang nangyari nung nakita ko, pinicturean ko muna siya. Tapos pinost ko online. Baka may gustong bumili nito. Hindi mo man lang nauwi yung item? Hindi, ma'am, andun na talaga. So, medyo risky siya Baka mamaya pagbalik mo, wala na. So, medyo risky yun. Pero ang maganda kasi, nung pagka-post ko online, after mga siguro 1 hour or 2 hours, nabili siya agad. Nakipag-deal na ako. Binayaran na sa akin yung kung magkano ko sinabi online. So from there... Magkano mo binenta? Binenta ko siya ng 350 kasama na shipping. 350 plus shipping? Ship na yun. Pero doon sa ukay, magkano siya binibenta? Binibenta siya ng 125 only. So, tapos nabenta mo ng 350? Ma'am. So nung binayaran na sa akin, syempre kinash out ko na yun. Doon ako pumunta sa ukayan. Saka ko binili yung t-shirt. Buti nandun pa. Yun nga, medyo risky pero ayun, worth it naman yung pag-ano ko. Yung pagsugal ko ng item. So ngayon, meron ka na ngayong puhunan. Ano nang ginawa mo doon sa 350 mo? Yung 350, ma'am, na pinaikot mo? Pinaikot ko na yun. Pinambili ko ng t-shirt,
Bumili ka na ng iba pang items dun sa same ukay ma'am, store. hanggang sa naglibot-libot na ako sa amin, ito pwede to, mabebenta ko to online. Hanggang lumago na ngayon kung anong meron sa akin ngayon. Yun na. Pero gano'n lagi yung proseso. Bibili ka sa ukay, eto meron ka ng pambayad, kaya binili mo na mismo, Ma'am. physically, tapos pinost mo online. Saan mo pinopost? Meron akong Instagram, ma'am. Doon ako Sabihin mo nagbebenta. na rin sa mga kada natin. Ayun, mga kada kung gusto nyo bumili ng atin. Patingin! Meron nga. O Oo, saan? meron. Saan sa game? Sabihin mo sa kanila kung saan. Kung meron po kayong Instagram account, Solo Thrifting PH, tapos nagpo-post rin ako sa ating Facebook page, Solo Thrifting and Carousel Solo Thrifting lang din. So, kung Ay, ang mahilig kayong dami. maghukay. Ba't ang dami? Oo, kasi siyempre, i-take advantage ko, ma'am, yung mga selling platforms natin para mas maraming selling platforms, mas marami tayong audience na Better. Mas better yun eh. So sa Instagram lang? Instagram, Facebook page, tapos meron din akong carousel. Marami talaga para siyempre. Pwede ba akong Naku, yung items na mabibili agad dyan, ma'am. Oo, siyempre. Iaano ko sa'yo, ang tawag doon yung parang ipapabenta ko sa'yo. Oo, ma'am, pwedeng Consign. Consignment. Uso rin yan sa amin, consignment. Sige, mag-usap tayo pagkatapos nito. So ito Tapos pala sold yung ganito. Opo, ma'am, ganyan. Hindi ko kasi dala yung akin It's sa bahay. actually 5 centavos, right? Hindi siya 1 centavo. Patingin niya po, ma'am. 5 eh. Oh, nakalagay 5. Oo, 5 cents to. Pero meron talagang 1 centavo. Meron. Oo, kaso ang hirap mangharap. So ngayon, okay, so yung dati mong 1 centavo, napalago mo to 300? Yes, 300,000 na ngayon. 319,188.82 to be exact. Oo, po, ma'am. So ano na ngayon ang balak mo dyan? So, papunta ka na sa 1 million. Oo, ma'am. Talagang... Yun ba talaga ang gusto mong gawin? Oo, ma'am eh. Ang dami nagsasabi na gastusin mo na yan, mag-invest ka, pero hindi. Gusto ko talagang tapusin yung challenge ko. Gusto ko ipakita sa audience ko na talagang hindi ako scripted, na talagang yung pera na naiipon ko as in, meron pa rin sa akin. Merong proof niya na, ma'am eh. Meron akong bank account na talagang pinapakita ko sa kanila na ito na yung naiipon ko. So, gusto mo talaga paabutin ng 1 million? Oo, ma'am. Para talagang... Ilang buwan mo na itong ginagawa? For now, ma'am, 1 taon na ako mahigit eh. So, medyo matagal, pero at least may progress eh. Sa 1 taon na pag-re-resell ko online, nakakabot na ako ng 300K. Teka, paano yung mga pangtustos mo ng pangangailangan mo? Hindi mo dun kinukuha? Oo, ma'am. Hindi naman, ma'am. Kasi swerte ako kasi meron tayong YouTube. Medyo may konting sahod naman tayo doon. So, sumasahod ka sa YouTube? Oo, ma'am. Yun ang pinanggagastos mo sa for mga daily. pangangailangan mo araw-araw? Yung iba, yung mga nakukuha kong mga ibang items. Kasi meron yung ibang mga items na hiwalay eh. Ito pang 1M challenge lang to. Ito, pwede ko ibenta to pang daily ko, parang ganun. Talaga nakahiwalay lang yung pang items dun sa 1M challenge natin. Okay. Turuan mo nga kami. Ano yung magagandang mga items na sure tayong maibebenta natin kapag binili natin sa ukay? Naku, ngayon maraming mga gandang items. Laring vintage ngayon, ma'am. Mga vintage t-shirts, vintage caps. So yun yung talagang high-valued items ngayon. Nakapagbenta nga ako doon ng isang t-shirt worth 32,000. What? Anong totoo. t-shirt ito? Meron akong ma'am eh. Meron akong meron ako nakuhang t-shirt na vintage siya na Batman t-shirt na animated series movie. Isa tong 90s t-shirt, ma'am. Yan. So nabili ko yan. How much? Nabenta ko po yan ng 32,000. What? Opo. Tinitingnan nila kung nakikita mo, siguro magaling ka talagang sumuri. Oo, ma'am, talaga. Kasi nalalaman mo kapag ito ay authentic, Oo, ma'am. kapag ito ay peke lamang, 'di ba? Ano pa mabebenta? Yung mga ganyan, mga novelty items, mga vintage t-shirts. items. And syempre marami rin mga luxury. Alam naman natin Yung mga mga luxury brands na bebenta ng maayos. Oo, ma'am. Yung mga yung mga damit ng anak ko. Mali-mali. Naku, mabilis yun. Dapat binenta ko na lang sa'yo. Mga luxury brands. Tapos mga streetwear. Kung ano-ano pa, basta maganda naman eh. Alam mo kung magkano binenta yung mga branded na damit ng Magkano anak po, ko? ma'am? 20 pesos. 20 pesos? Naku. Siyempre, Hindi talaga ako marunong mamuhi. ganito kasi yan, ma'am, sa pag-online. Minsan rin kasi nakmamahal ang isang item, lalo pag sinuot nyo. Lalo pag, ma'am, siyempre kung may nagsuot na celebrity, ito sinuot ni Ma'am Pia. Mabebenta ko yan ng mahal.
Siyempre, may value yan. Papabenta ko na sa'yo akong promise. Naku, masasold out tayo agad. Tapos, paano ginagawa mo? Nililinis Yes, ma'am. mo Ang process muna. talaga niyan, pinakita ko ma'am yan yung unang video ng aking 1M challenge, pinakita ko doon, talagang tinuro ko kung paano mag-online selling, paano ba yung process, para makatulong ako sa mga gustong mag-online selling gaya ko. Siyempre, pag may nakuha ko sa ukayan, alam naman natin madumi yan use. So lalaban muna natin yan. Ako kasi nilalaban ko lahat ng How mga... many times? Washing machine. Yung regular na pag-wash ng ating clothes. One time is good enough. Opo, ma'am. Naloko ka na ba? So far, yes. Yes. Hindi natin maiwasan yan, ma'am, sa pag-online selling Paano scam naman na meron? Meron akong binili online, tapos nung binayaran ko na, hindi na siya nagparamdam, ginost na ako. Binayaran To. ikaw Kasi, nagbumili. Ako po bumili online, ma'am. Kasi karamihan, payment first po tayo eh. So nung binayaran ko na yung item, wala na, hindi na nagparamdam, nag-ghost na ako. Hindi ba pwedeng 50% down payment muna? Pwede naman po, ma'am, kapag napag-uusapan na maayos. Oo. Pero yung iba kasi, kapag nagpagbibilahan mo, kunwari, repeat customer ka na eh, nakipagtiwala ka na sa kanya, yung pala at the end, siyempre, may Sa huli, sa scam ka pala, kukuhanin mo na yung confidence mo. Kasi ganun nangyari sa akin eh. Nung unang deal naman namin, okay. Tapos the second, medyo malaki yung deal namin. Doon na ako... Magkano nawala sa'yo? Nawala sa akin ng 1.5. Buti maliit lang. Pero para sa'yo, Siyempre, syempre, mahirap na rin po. Opo. Pang negosyo mo na yun. Opo, Bakit napaka-importante nitong road to 1 million mo? Ano bang balak mo sa 1 million? Ang ganda kasi ng aking 1M challenge eh. Kasi hindi lang sa pag-iipon to. Doon sa ginagawa ko, per like and subscription po na nakukuha ko, mako-convert yan sa 1 centavo soon na may ipon ko. Tapos i-donate ko yan sa Psoriasis Philippines kasi meron po akong sakit eh. May psoriasis ako. Tapos gusto kong ipunin yon para bigyan rin yung mga walang pangbili ng gamot. Gaya ko kasi yung sakit namin lifetime eh, so mahirap. Tapos at the same time, pinapakita ko sa kanila na kahit may sakit kami, ito, pwede nyo kong gayahin para may pagkakitaan kayo, para may gawin kayong business. Kahit meron tayong gantong sakit. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!